Sa sobrang curious ng taong bayan sa paghalughog kung sino nga ba itong Stella Kimbo, pati ang kaso ng kanyang asawang si Romero Kimbo ay nakalkal ng mga netizens. Ito nga ay ang kasong isinampas sa kanya noong 2014 ng Pag-ibig Executive patungkol sa di umanay korupsyon o katiwalian. O diba? Akala mo kung sinong malinis itong si Kimbo? Abay ang pamilya niya pala ay may kaso noon. Kayo ata ang kailangan imbestigahan. Kayo ata ang kailangan busisiin. Please, no! 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 Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, meron tayong bagong sabisan. Itong si Stella Kimbo na viral itong Madam Chair, ha? Langya ka, kala mo Ito nga mga guys, no, yung husband pala niya, meron palang dating kaso. Yan, may mga background pala ito ng mga corruption. Yeah, ito kasi si Kimbo, ito yung si Madam Chair kung naalala nyo. Ito yung isa sa nagtapyas sa pera ng OBP. Hindi na naawa sa opisina ng OBP. Kaya maraming nagtataka, kaya sinilip ngayon yung mga kayamanan niya. Yan ang karma. Karma mo na ngayon yan, Stella Kimbo. Madam Chair, Your Honor. Kaya hindi natin lulubayan to mga guys. Itong mga salbahe sa gobyerno. Hindi natin lulubayan to. I-expose natin to kasi no, pera ng bayan, pinaglalaroan lang nila. That is unacceptable. Ngayon, rumires back ngayon ang taong bayan. Ito na nga ang sinasabi ni BP Sara. Ug ang iyahang gaba, dili magsaba. Yan, ito muntik na nabuang yata ito si Kimbo daw sa account niya. Hindi na nag-turn off ng lahat ng mga comments niya. Ito na ngayon Kimbo, dahil sa pagkasalbayis niyo diyan sa Kongreso, mga tulunggis kayo, mga buhaya kayo. Ito niresbakan na kayo ng taong bayan. Tama lang yan na niresbakan kayo. Kaya hindi rin kita titigilan yung mga inayupak kayo. Tingnan natin itong balita mga guys. Dito yung executive ng Pag-ibig nag-file ng complaint dito sa husband niya. Ito. At saka talagang magtataka mga tao. Bakit biglang yaman kang inayupak ka? Dami mong pera bigla milyones. Teacher ka lang dati, ngayon milyones na yung mga gamit mo. Kinakantsawan ka pa ngayon ng mga teachers. Alright, tungayan natin itong balita. Sobrang curious ng taong bayan sa paghalughog kung sino nga ba itong Stella Kimbo. Pati ang kaso ng kanyang asawang si Romero Kimbo ay nakalkal ng mga netizens. Ito nga ay ang kasong isinampas sa kanya noong 2014 ng Pag-ibig Executive patungkol sa di umanay korupsyon o katiwalian. O diba? Akala mo kung sinong malinis itong si Kimbo? Abay ang pamilya niya pala ay may kaso noon. Samantala'y tila nagagalit na ang ating mga butihing guro kay Stella Kimbo. Dahil sa kanilang kahilingan na taasan ng kanilang sahod ay tila hindi ito mangyayari. Dahil si Stella Kimbo ay sumasalamin sa mga guro. At sa nakikita nila ngayon ay afford naman pala ng mga guro na makabili ng mga luxury brands. Ang panawagan ng mga guro ay salary increase. Ngunit sa tingin ko, hindi naman kailangan taasan ang sahod ng mga guro. Napakagara ng mga bags ni Teacher Stella Kimbo. Next time na lang po ang salary increase teachers, Kasi afford nyo naman ata ang very demure, very elegant, very classy lifestyle. Paano ba naman kasi? From this, na nasa tricycle, abay agad-agad nagkaroon ng customized van. Celebrity yarn at ipinakita naman at ipinasilip ni Miss Sasugando Sasot ang naging salin ng asawa ni Stella Kimbo. Noong representative pa ito ng 2nd District, Marikina City na mayroong 12.1 million pesos net worth. Hindi ba't parang maliit? Professor lamang noon si Stella Kimbo sa isang universidad. I-compare natin sa mga ipinapakita niyang mga luxury brands ngayon. In 2018, Stella Kimbo's husband, Romero Kimbo, only had 12.1 million net worth as per his SALN.
Stella was still working as a professor in UP at that time. In fairness, malaking inasenso nila nang naging congresswoman si Stella. Dear Congressman, you see what happens to the congressmen who ally with Tambayuda? They're exposed and their credibility is destroyed. No one is at the level of Sara Duterte. So you know that she will win in 2028. If political survival na long-term ang habol ninyo, mag-isip na kayo. Sincerely, angry majority who love kalkaling as a sport. What we've seen so far, as in yung nakita lang natin ha, rough estimates, 3 Hermes at 1.5 million pesos each. 4.5 million yung basic yon. Unless Croc Embrosed, yung isa, mas mahal pa ng bongga. Patek Philippine Watch, 3 million watch. Rolex, 1.5 million. Van with customization, 4 million to 5 million. Cartier watch, 500,000. Panerai, 600,000. Her husband's green Rolex, 1 million. Bahay pa niya. Pearls pa niya. 2 bahay niya sa Quezon City alone. Sa Marikina, mga Chanel pa niya. Ayan, di ba? Kung kukwentahin mo yan, Your Honor, limpak na milyon na yan. Ha? Ang kita lang ng isang congressman mga guys, ang sweldo lang is 100,000 plus lang. At ito, grabe ang mga salapi nila. Paano sila makaka-afford kung hindi sila nangungurakot? Di ba? Obvious na obvious. Paano nila ma-avail itong mga ganito na ganito ka standard at saka kailangan pa ng mga maintenance yan, yung mga bahay nila, yung mga maari-arian nila, kailangan na maintenance. So, paano nila i-cope up yan kung wala silang malaking pera sa bulsa? Yan ang question dyan, Your Honor. Anong meron? Bakit between 2018 to 2024, bumongga ang buhay niya? 12 million lang ang assets ni Miro Kimbo, pero daming Hermes ng asawa niya. May Patek Philippe, Rolex, Panerai, Chanel, etc. Customized yung high-end Toyota Hi-Ace Vanilla and marami pang iba. Tapos ako yung net worth ko 500 million in cash. Pero di ako bumibili ng Hermes at di customized yung L200 ko. Hindi totoong mahirap ang mga guro. Ngayon ako naniniwala na mas madatong o nagmumuwalan sa kwarta ang teachers sa Marikina kaysa sa abogada de Campanilla ng Davao. Mas mayaman pala ang isang congressional district representative ng Marikina kaysa sa vice president ng Republika ng Pilipinas. Sarilo pa lang ni Representative Stella Kimbo na 4 million pesos plus. Walang binatbat iyong relo ni Inday na 13,000 plus ang halaga. Siguro nakakasagip pa ng mga gold bars si Teacher Stella tuwing bumabahas sa Marikina. Daig pa niya yung asawa ni Pacman na si Jinky sa walang kahiyahiyang pagsusuot ng mga designer clothes, bags, jewelries, watches at kung ano-anong abubot sa katawan. Afford ba ng pangkaraniwang congresswoman na walang multi-billion company at old money ang bahay sa Corinthians and Tierra Pura? Sa Loyola Grand Villa ba, afford na ng pangkaraniwang congresswoman ang bumili ng bahay doon? Diba? Yan ang sinasabi namin. Ang respect ng bayan, saluhin nyo ang galit ng taong bayan sa ginawa nyo kay BP Sara. Diba? Grabe naman kasi kayo. Obvious na obvious nga kinokontrol nyo yung pera. Winawaldas nyo pa. Ngayon, kasi kami, kung bakit kayo nagtataka kami, ikumpara nyo talaga, yung suporta namin nasa kay Tatay Digong, nasa pamilyang Duterte, ikumpara nyo yung lifestyle ninyo. Nung simula't-simula, tumungtong si Tatay Digong dyan, hanggang natapos na siya, wala kang maibatong kurap. At makikita mo talaga ang lifestyle nila, ni Tatay Digong, nitong mga anak niya. Yung lifestyle nila, pinakasimple lang. Pero ito, mga congressman nga lang itong mga hinayupak, tingnan yung mga lifestyle mga guys. Kaya very obvious. Kaya bagay na bagay lang kayong mumurahin at talagang babatikusin ng taong bayan. Dapat siguro i-abolish talaga yan, yung kongreso. Oo. Kaya mga guys, patuloy tayong magmamatsyag at magmamasid dito sa mga pagnanakaw na ginagawa ng mga tulongges dito sa tabad ng bayan. Hindi natin yan papayagan. Kung baliwala man sa kanila, hindi tayo titigil.
Kung makahol naman sila dyan sa Kongreso, talagang babakbakan natin sila dito sa social media. Yan. Alright mga guys, hanggang dito lang tayo. Alam ko na trending itong si Kimbo, Your Honor. Langyakang Your Honor ka. Talagang yung mukha niya, tinawag pa ni Basti na tuko, tiki. Ay, butiki pala. Alam niyo yung butiki. Ayan ako. Alright mga guys, I hope you like this video and patuloy nating babakbakan itong si Kimbo. Alright, Sara, mabuhay po kayo.